Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw, pag-usapan natin kung magkano ang kitaan sa stone masonry. Sa mga hindi nakakalam ng stone masonry, kadalasan yan nakikita sa gilid ng highways or sa mga upland municipalities kasi yung mga kalsada nila dyan ay tabing bundok lang. Kaya ang gagawin nila, gagawa sila ng stone masonry para yung lupa hindi tatambak sa kalsada. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang kinikita ng mga worker sa ganyang klaseng trabaho. Huwag kayong mabibigla kasi baka mas malaki pa ang kita nila sa inyo na engineer ha. Okay, so bago ang lahat, pwedeng pa-subscribe naman sa channel natin at sa mga gustong matuto pa ng mga simpleng bagay about construction, marami po tayong videos na nagawa na. And available po yan sa channel natin. So ngayon, meron tayo ditong model. Ito ay isang stone masonry. Ang i-assume natin dito na haba nito ay 20 meters. 20 meters. Ngayon, ang lalim naman ng hukay ay i-assume natin na 1 metro. Kasi kadalasan, 1 metro kasi ang hukay ng stone masonry. Yung lapad naman yung kapal ng stone masonry natin, sabihin na lang natin na 1 meter. Yung height, sabihin na lang natin na 3 meters. Ngayon, ang presyohan kasi nito ay pag-uusapan yan base sa volume. Bago ako umalis ng Pilipinas, ang presyohan yan by volume is 350 pesos. So ngayon, ang gagawin natin, ika-calculate natin yung volume. Pag nakuha natin yung volume, i-multiply na lang natin siya sa 350 pesos. Bago ang lahat, i-calculate muna natin yung area. Tapos, i-multiply natin yung haba ng stone masonry. So ngayon, kunin na natin yung area. Hahatiin natin to sa dalawa. Itong isa ay square. Sabihin natin na number 1. Itong isa naman, trapezoid siya. Itong section na to. Sabihin na natin na number 2. So, kunin muna natin yung area ng square. Sabi natin sa last vlogs natin, kung hindi nyo pa napanood, ay hanapin nyo na lang sa channel natin. Ang pagkuha ng area ng rectangle or square ay pagmumultiplyin lang natin yung dalawang side. So, ngayon, i-multiply natin yung dalawang side. Ito. Sabihin natin ito ay area. Number 1. Ang number 1 natin ay ito. Ngayon, kunin natin yung area. Pag multiplyin lang natin yung 1 times 1 ay 1 square meter. Yan yung area ng square. Ngayon, itong pangalawa, trapezoid kasi siya. Ang pagkuha ng area ng trapezoid ay kunin muna natin yung dimension ng taas at baba. I-assume natin na itong taas nito ay kalahating metro o 0.5 meter. Ngayon yung baba ay parehas dun sa lapad or yung kapal ng pundasyon. So ito rin ay 1 meter. Ngayon, para makuha natin yung area ng trapezoid, kailangan din nating makuha yung kung gaano siya kataas. So kung 3 meters to at ito naman ay 1 metro, ibig sabihin lang na ang height na to ay 2 meters. Yan. So ngayon, kukunin na natin yung area. I-calculate na natin siya. Ang pagkuha ng area niyan, pag-adin muna natin yung 0.5 at 1 meter. Equal to 1.5. Ngayon, i-divide lang natin siya sa 2 para makuha natin yung average. Kaya 1.5 divided by 2 is equal to 0.75 meters. Ngayon, nakuha na natin yung average na length ng taas at baba. I-multiply na lang natin siya doon sa height ng trapezoid para makuha natin yung area. So ngayon, i-multiply lang natin yung 0.75 times 2 meters is equal to 1.5 square
meters. Ngayon, nakuha na natin yung area ng dalawang section. Pag-addin na lang natin para mabuo yung area. So, area 1 plus yung area 2, ano nga ba ang area 1? Yung area 1 natin ay 1 square meter. I-add lang natin doon sa 1.5 na area 2. 1.5 square meter. So ngayon, ang total niyan ay 2.5 square meter. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung sinusukat talaga sa site. Sa site, ang talagang sinusukat dyan ay kung gaano kalapad yung hukay. Ito, kailangan kung 1 meter ang instruction sa foundation or yung lapad ng hukay nyo, ay kailangan sa mismong hukay, yung actual na hukay ay kailangan 1 metro. Kasi pag yan nabitin ka ng 0.8 meter yung nahukay mo, yun ang ikakalculate ng engineer para ikwenta yung volume. Sa taas naman, ang kinukonsider dyan, ito, yung concrete topping. Kailangan itong concrete topping na to ay eksakto siya doon sa kalahating metro o 0.5 meter. Itong concrete topping na to, minsan mas maliit siya kumpara doon sa mismong section or kumpara doon sa mismong lapad ng bato. Kasi yung bato naman kasi ay random yung size niya. Hindi natin control. Pero ibabase ng engineer ngayon sa concrete topping na to yung actual width. So dapat itong concrete topping na to ay 0.5 meters. Ngayon, para makuha natin yung volume, i-multiply lang natin yung area doon sa mismong actual na length ng trabaho ng stone masonry. Ngayon, ang gagawin natin, meron na tayong area. Ang gawin lang natin ngayon ay 2.5 times, i-multiply natin dito sa 20 meters na length ng stone masonry, ay magiging ano na siya ngayon? 50 cubic meter. Ngayon, para makuha natin yung presyo, i-multiply lang natin siya doon sa pinag-usapan ng foreman at ng engineer na presyo per cubic meter. Sabi ko nga, bago ako umalis ng Pilipinas, ang presyohan namin dyan dati is 350 pesos. So, gamitin na lang muna natin yung 350 pesos. So, 50 times 350 ngayon is equal to 17,500. So, yun na po ang bayad ng labor sa 20 meters na stone masonry. Ngayon, based on my experience, kung may 5 tao sa isang grupo ng worker na gagawa ng stone masonry, itong 20 meters na to or 50 cubic meter na stone masonry, gagawin lang nila yan for 3 days. Yes po, pag ang contractor ay sa kanya ang supply ng bato, tubig, semento, buhangin, gagawin lang po nila tong trabaho na to for 3 days. Ngayon, i-compute natin kung magkano ang kita ng isang worker sa 3 days. Ang gagawin lang po natin dyan, itong 17,500 na nakuha natin na to, i-divide natin sa 5 tao. 17,500 divide 5. Sa construction ng stone masonry, walang foreman at worker dyan. Lahat kayo pare-parehas. Kaya yung bayad, equally divided po yan. So ngayon, sa case na to, 17,500 divide 5, 3,500 po ang kita ng isa sa 3 araw. Noong ako po ay isang engineer sa Pilipinas, ang sweldo ko po ay 5,000 a week. So, ang sahod ko dati ay 5,000 divide 7 para makuha natin yung isang araw ko. Yan po ay 714.28 pesos lang ang kita ko sa isang araw. Ngayon, para makuha naman natin yung sahod ko sa 3 araw, i-multiply lang natin tong 714.28 na to sa 3 araw. Ang magiging sahod ko po dyan sa 3 araw ay 2,142.86.
Yan po ang sahod ko as engineer for 3 days. Ngayon po, ang sahod ng worker for 3 days, 3,500. Yan po ang masaklap na katotohanan sa Pilipinas. Actually, yung 5,000 a week, malaki na nga yan eh. Kumpara dun sa mga fresh graduate natin ngayon, sumasahod lang sila ng around 15,000. Yung mga engineers natin. Pero yung mga nag-stone masonry ng Pakyawan, tingnan nyo naman yung sahod nila sa 3 days. 3,500. So wag po kayong magyabang doon sa site kung ikaw man ay isang engineer o lalo na kung ikaw ay fresh graduate. Kasi numbers don't lie. Mas malaki ang sahod ng mga worker mo kaysa sa'yo. So yun lang po, kung may natutunan man po kayo dito sa tutorial natin, pa-subscribe and like naman po. Magandang araw.